po ang Panginoon. So, tayo po ay nasa ikalimang week na po, no, ng ating session. So, dito po tayo sa session 5.1 ng doctrine po natin, Pastored in His Love. At ngayong araw po, ang pag-uusapan natin is about spiritual warfare, which is sa ating mga leaders or yung mga may life group na dito at mag-establish ng life group. Mahalaga maintindihan natin yung spiritual warfare because ito yung ating sandata laban sa mga gawa ng kaaway sa ating buhay personally at gayon din sa mga members na ipagkakaloob sa atin ng Panginoon. Kaya mahalaga maunawaan natin ito. Okay? So, yun yung ating tatalakayin ngayong araw. Okay? So, basahin natin yung verse natin, karugtong to nung Psalm 23 na binabasa natin. Sabi dito, in Psalm 23 verse 4, letter A, even though I walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil. Pray tayo saglit. Dakilang Diyos, patuloy ka namin pinupuri, sinasamba at niluwalhati. Pinapasalamatan namin, Panginoon, ng iyong presensya na patuloy naming nararanasan, Panginoong Jesus. At sa oras na ito, Panginoon, patuloy naming dalangin ng iyong mga salita ay malaya magministeryo sa aming buhay. Magkaroon to, Panginoon, ng bunga sa amin, Panginoon. And Lord, saan man kami sa oras na ito na nakikinig ng iyong mga salita, hayaan mo, Panginoon, na patuloy naming maranasan ang iyong presensya, O Diyos. Salamat po, Lord God. Continue to illuminate us with your word, O Lord God. Salamat po, Panginoong Jesus. Banal na Espiritu ng Diyos, ikaw ang malayang mangusap sa bawat isa sa amin. Sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen and amen. Okay, so spiritual warfare. Gaya nga ng nabanggit ko noong mga nakaraang session natin, tayo bilang isang mananampalataya ng Panginoon, hindi na tayo isang ordinaryong tao. Tayo ay extraordinary people. Bakit? We are also walking not just in natural realm, but even in our spiritual realm. That is why we have these enemies around us. And sino yung mga enemies na yon? And that is the works of the enemy or the works of evil. No? Kaya mahalagang maunawaan natin yung spiritual warfare because these are the tools, instrument that we can use to fight against those enemies. Okay? So, ang ating objectives, una, to understand the importance of spiritual warfare and the correct way to find deliverance. Next, to identify who is our enemy. Third, to realize that Satan was defeated at the cross. Next, to understand that we have the authority over the enemy. And last, to know the principles of living a life of integrity and freedom. Yan yung mga dadaanan natin mamaya sa ating pag-uusapan. Okay? Sabi sa 1 John 3 verse 8, whoever continues to sin belongs to the devil, because the devil has sinned from the very beginning. The Son of God appeared for this very reason, to destroy what the devil had done. Kaya tayo, di ba, nung panahon na hindi pa natin kilala ang Panginoon, we are living to those sin, no? And until today, there are still battles within us. And those battles, no, yun yung mga works of the enemy. That is why we need to fight those works, no, na maging overcomer tayo against those sin sa ating mga buhay. At ano ang salita, sinasabi ng Bible, na yung mga taong namumuhay sa kasalanan ay they belong to the devil. That is why tayo, no, as a believer of Jesus, dapat hindi na daw tayo namumuhay sa kasalanan. Kasi if we are living to those sin, we belong to devil. No? Kaya nga mga kapatid, let us
ask for the guidance, the leading of the Holy Spirit, no? That we can overcome yung mga gawa ng kaaway sa ating mga buhay. Okay? Sabi dito, the Son of God appeared, which is Jesus, for those reason, no? That through Jesus, we can destroy the works of the enemy. Okay? Kasi hindi naman natin mapagtatagumpayan yung gawa ng kaaway sa ganang sa sarili lang natin. Kailangan natin ng lakas, ng biyaya ng Panginoong Yesus. Ngayon, pag-usapan natin, sino ba itong enemy na dapat nating kalabanin sa ating mga buhay? Who is this enemy? So, our enemy is a spiritual being created by God. No? He is Lucifer and now called Satan. Okay, so yun yung name niya dati, Lucifer, nung siya ay nandun pa sa kalangitan kasama ng Panginoon, no? He is yung kilalang worshipper, no, ng Panginoon, no? Sabi nga sa description sa Bible, napakapogi ng taong ito. Okay? Ng anghel na ito, no? Sorry. So Lucifer kaya ang pinangalan sa kanya. Pero when he sinned against God, no, he is now called Satan. Who is our enemy? He used to lead the worship, kaya na nabanggit ko, in the heavenly kingdom and was respected because of his authority and holy life. Yan yung si Lucifer noon, no? Nung hindi pa siya ipinapatapon ng Diyos. He was the first being to allow pride in his heart. Kaya nga mga kapatid, ingat-ingat, no? Sa pride, 'di ba? Kasi diyan napabagsak si Lucifer. Diyan natanggal si Lucifer sa sa kalangitan. Okay? Lost and defeated, he was cast out of the kingdom of God, and so he became a hidden enemy of all God's work. Okay? Alam mo bakit ang kaaway ay gumagawa ng paraan para mailayo tayo sa Panginoon? Kasi nagseselos siya sa atin mismo. Kasi tayo na sa kabila ng ating mga pagkukulang at nagawang kasalanan, ang Diyos ay handa tayong kupkupin, abutin, iligtas at patawarin, 'di ba? Pero siya dahil sa kanyang pride, no, at sa kanyang paglaban sa Diyos, no, siya ay pinatapon dahil dito. And that is why he was considered as the enemy of God, no? Kaya kaaway kalaban siya ng Panginoon. At lahat ng nasa panig ng Diyos kinakalaban niya. Kahit lalo na tayo, mga mananampalataya ng ating Panginoon. How does he behave or how does Satan behave? Satan is known for being what? For being crafty and a liar. Sabi nga sa Genesis 3 verse 1 and 4 to 5, no? Ito yung story ni uh, Adam and Eve, no? Na kung saan napaka-crafty at liar ni Satan dito, 'di ba? At dahil doon nahulog ang tao sa pagkakasala. Sabi, now the serpent, which is Satan, was more cunning than any beast of all the field which the Lord God has made. And he said to the woman, has God intended, indeed said, you shall not eat of every tree of the garden? Biruin mo. Ganun siya kakaning, no, si Satan. Then the serpent said to the woman, you will not surely die, for God knows that in the day you eat it, your eyes will be open and you will be like God, knowing good and evil. Pero mo, ganun yung uh, mindset na kaaway, 'di ba? Okay. Gano'n siya kasinungaling. Pero alam naman natin sa story na si Lord hindi siya nagsinungaling. After Adam and Eve kainin yung bunga ng pinagbabawal, what happened to them, 'no? Pinalaya sila sa Hardin ng Eden. Bakit? For them
to for the word of God to fulfill on their lives. Kasi sabi ng Panginoon, sa oras na kainin niyo ang bungang pinagbabawal, mamamatay kayo. No? On that moment, namatay ang kanilang spiritual relationship kay Lord. Kaya pinalaya sila doon sa Garden ng Eden. At ano pa, after many years, no, namatay din si Adan at Eva. Okay? So, kung hindi kinain ni Adan at Eva yon, siguro until today, buhay pa siya. Kasi on that Garden of Eden, there is a fruit of life there. No? Pero dahil tapat ang Diyos sa sinabi niya, pinalaya sila for them not to eat the fruit of life. That is why Adam and Eve died physically also. Kaya hindi nagsisinungaling ang Diyos sa kanyang mga sinabi. Pero yung kaaway, no, napaka-cunning niya, napaka-liar niya para mahulog tayo sa bitan niya. Kaya ingat-ingat mga kapatid. Satan is also known for being the avenger, no? Sabi sa Psalm 8 verse 2, out of the mouth of the babies and infants, you have established strength because of your foes to steal the enemy and the avenger. No? So, yung kaaway ay laging nandyan upang maghiganti, no? Lalo na sa ating mga Kristiyanong mananampalataya ni Kristo. Kasi siya ay punong-puno ng inggit sa atin, no? Kaya gumagawa siya ng paraan para makapaghiganti. Kung hindi niya mapaghigantihan si Jesus, higantihan niya tayo ng mga mananampalataya ni Jesus, no? Doon niya sinasaktan si Jesus sa atin na mga believer ni Jesus. Okay? Ano pa yung pagkakilala kay Satan? He is a destroyer, no? Sabi sa Isaiah 54 verse 16, behold, I myself have created the smith who blocks the fire of coals and bring out a weapon for its work. And I have created the destroyer to ruin it, which is si Satan, yung dinidescribe ng salita ng Panginoon. And totoo naman, no? Walang ibang ginawa ang kaaway o si Satan to, kung hindi, to destroy our lives, our being, our relationship kay Lord. Diba? Our plans, our goals. No? Yun yung gawain kasi ni Satanas. Satan is known for being the tempter. No? Sabi sa Matthew 4 verse 7, but the scripture also say, do not put the Lord your God to the test. Ito yung time na si Jesus ay nag-fast 40 days, 40 nights, and after those fasting, no, pumasok sa eksena si Satan at tinitempt si Jesus, no? 'Di ba? Ginagamit pa ni Satan yung scriptures to tempt Satan. Kaya nga mga kapatid, no, kung si Satan memorize niya yung Bible word per word, how much more tayo? No? Kung si Satan ginagamit niya yung word or yung Bible to tempt us, kaya maganda mag-ingat talaga tayo. Kaya dapat tayo as believer of Jesus, we know the Bible by heart. Kasi yung kaaway nandyan to tempt us. Yung kaaway nandyan to lie about us, yung salita ng Panginoon. That is why we need the Holy Spirit to guide us to the right teachings. No? Ano pa yung pagkakilala kay Satan? He is known for being accuser. No? Sabi nga sa Revelation 12 verse 10, then I heard the strong voice out of heaven saying, salvation and power are established, kingdom of our God, authority of his Messiah, the accusers, which is Satan of our brothers and sisters thrown out who accuse them day and night before God. Alam mo, until hindi pa nangyayari yung judgment, yung kaaway nandyan, no? Ang voice will always be heard ng mga mananampalataya ng Panginoon. The enemy will always accuse us of wrongdoings, no? Laging sinasabi ng kaaway, pasimba-simba ka pa, hindi ka naman nagbabago. Those are the voices of the enemy. Huwag tayong padadaig doon, mga kapatid. Because that accuser, that Satan, at the judgment day, he will be thrown on the fire. Diba? Kaya tayo, no, huwag tayo padaig sa sinasabi ng boses ng kaaway. No? Patuloy tayong makinig sa sinasabi ng salita ng Panginoon. Ganyan ang pagkakilala kay Satan.
He is known for being accuser. Diba? Kaya ingat-ingat tayo doon, kapatid. Satan is known for being the prince of demons, no? Siyempre, siya lang naman yung yung kaisa-isang taong ay hindi siya tao pala. Kaisa-isang creature ng Panginoon na nangdamay pa ng 1/3 of angels, no? Okay. Na mahulog din sa pagkakasala laban sa Diyos, 'di ba? Kaya siya yung prinsipe nila. Sabi sa Matthew 12 verse 24, "But when the Pharisees heard about the miracle, they said, 'No wonder he can cast out demons. He get his power from Satan, the prince of demons.'" No, nung time na si Jesus ay nagpapagaling, gumagawa ng himala, nagpapalayas ng demonyo, sabi ng mga Pariseo, "Uy, nagagawa yan ni Jesus kasi ano, kaalyado siya ng Satanas, no? Kaalyado siya ng Prince of Demons." Pero sabi ni Jesus, hindi, no? Okay, sabi ni Jesus, kung ginagawa ko dito, parang sinasaktan ko yung sarili ko, no? Ine-emphasize lang yun ni Jesus na hindi. Yung power na meron ako sa pagpapalayas ng kaaway, yung power na meron ako mag-miracle ay hindi galing sa gawa ng kaaway kay Satan, kundi galing sa kapangyarihan ng Diyos. Okay? So, yun. Nabanggit sa Bible yung Prince of Demons, which is si Satan. He is known as a Prince of Demons. He is a murderer and the father of lies. Kaya nga sabi sa John 8:44, "You are of your father, the devil, and the desires of your father you want to do. He was a murderer from the beginning and does not stand in truth, because there is no truth in him. When he speaks a lie, he speaks from his own resources, for he is a liar and the father of it." So, ang ama daw ng kasinungalingan ay walang iba kung hindi si Satanas. Kaya huwag tayong magsisinungaling, mga kapatid. Kasi kapag tayo nagsisinungaling, sino ang ama natin? Si Satan. Yan yung sinasabi ng salita ng Panginoon, no? At ngayon, mga kapatid, may mga teachings na nagsasabi na si Yahweh daw is stealer, destroyer, no? Liar. Huwag tayong maniwala doon. Lahat ng yon ay hindi totoo. It is only Satan. Those are the characteristics of Satan. That is not the characteristic of our God, Yahweh. Okay? Satan is known for being the ruler of the kingdom of the air. That is why we have the spiritual battle, no? Meron tayong labanang hindi nakikita, labanan sa kahanginan, no? Na kung saan ay naroroon si Satanas. Satan is known for being the dragon according to Revelation 12 verse 7 to 9. Basahin niyo na lang po. A roaring lion, and for disguising himself as an angel of light. Yan yung pakilala, representation ni Satan eh. Siya daw yung anghel ng liwanag na magdadala sa iyo sa dilim. Okay. So, yan yung knowledge kay Satan. At meron pang sinasabing salita ng Panginoon sa John 10:10, no? Sino daw si Satan? He is a thief, a stealer, a destroyer, no? A killer. Yan si Satan. Yan yung kaaway natin, yan yung kalaban natin, yan yung creature na kailangan nating patumbahin sa pangalan ng Panginoong Hesus. The enemy's fall. Ngayon pag-usapan natin yung pagkabagsak ni Satanas, no? Sabi sa Luke 10:18, Jesus answered them, "I saw Satan fall like lightning from heaven." Okay? So dito sa Luke 10 verse 18 emphasizes that Satan was already defeated. He was thrown out of the heaven because of what? Because of his pride. Kaya nga, mga kapatid, ingat-ingat ha. Pag ma-pride ka, baka ma-thrown out ka sa heaven because there is no pride in heaven. Okay? So Satan was fall from heaven, no? Kaya nga yung terminology na hulog ka ng langit, wag niyo tanggapin, kapatid. Kasi kapag sinabing hulog ka ng langit, ikaw ay si Satanas. Ikaw ay si Lucifer na ngayon ay Satan na, 'di ba? Kasi ang
tanging creature na nahulog mula sa langit ay walang iba kung hindi si Satanas at yung 1/3 na angel na kasama niya. Okay? So here, we can see the fall of Satan because of his pride. Okay? Ano pa, sabi sa Colossians 2:14-15, He canceled the record of the charges against us and took it away by nailing it to the cross. In this way, disarmed the spiritual rulers, which is Satan and authorities. He shamed them publicly by his victory over them on the cross. Alam mo si Satan, no? The time na namatay si Jesus sa cross ng Calvary, ang saya-saya ni Satan. Kala niya matagumpay na siya. Kala niya, yes! Okay? Ako na ang maghahari sa mundong ito. Okay? Kasi no nagkasala si Satan, pinatapon siya saan? Sa lupa. Sa lupa pa lang siya pinatapon. Kaya nga ito yung kaharian ni Satan yung earth. Kaya nga ang dami nating mga experiences, challenges, trials, temptations na ginagawa yung kaaway dito, no? Pero let us always declare that victory of Jesus over Satan kasi mas powerful pa rin ang Panginoon. At dito, no, kala ni Satan, nung namatay si Jesus, yes, I am the king of the world now. Pero hindi, nagkakamali siya. The death of Jesus and the resurrection of Jesus symbolizes our victory over those spiritual rulers, which is Satan and his authorities. Kaya nga, wala nang kapangyarihan ng kaaway sa ating buhay, no? Always declare that, always have that in mind, that the enemy has no power against us because we are an overcomer by the works and the blood of Jesus. No? Mananagumpay na tayo, kapatid, dahil sa ginawa ng Panginoong Yesus sa krus ng Kalbaryo. Okay? Kaya huwag tayong gagawa ng paraan to entertain sin and works of the enemy in our lives. Kasi kapag we allow sin to come, to reside in us, no, hindi makaka-work ang Holy Spirit. Kaya we need to renounce it, repent on it, and be free on it so that we can overcome yung works ng enemy sa ating buhay. Okay? Jesus' life tormented the demons, no? Nung si Jesus ay namumuhay dito sa mundong ito, the enemy recognized his presence. Kaya nga, di ba, may mga stories sa Bible, sa Mark 1:24-25. Sabi dito, "What do you want with us, Jesus of Nazareth?" Sabi ng mga demonyo. "Have you come to destroy us? I know you are the Holy One of God. Be quiet," said Jesus. "Come out of him." No? Ito pa sa Matthew 12:28. "But if I cast out demons by the Spirit of God, surely the kingdom of God has come upon you." So dito makita natin how the enemy has been tormented by the presence of Jesus. Kaya nga mga kapatid, let's always declare the presence of the Lord and the enemy will run. No? Tatakbo ang mga kaaway kapag ikaw ay puspos ng presensya ng Panginoon. And always be covered by the blood of Jesus. No? Kapag ikaw ay covered ng blood ni Jesus, hindi makalapit sa iyo yung kaaway. No? Kaya sa bawat araw, no, aalis ka man or sa bahay ka man, pagagising mo pa lang, no, always pray and ask for the covering of the blood of Jesus so that the enemy has no power hold against us. Okay? So dito makikita natin how the enemy nagtitremble, natotorment, no, sa presence ng Panginoong Jesus. Okay? So, next, in order for the kingdom of God to be established in any city or nation, it is paramount that the church rises up in authority against demons and cast them out through fervent and persistent prayer. Kaya nga mga kapatid, no, sa ating pag-i-establish ng mga life group, simulan muna natin sa ating personal. No? Sa ating personal, there are still battles within us that we can overcome through our fervent and persistent prayer. Kung may nakikita ka pang mga sins that we need to
overcome come in prayer. Okay? At sa mga may life group dito at mag-establish ng life group, yung mga taong ipinagkatiwala sa atin ng Panginoon, there are battles within them that we need to win, gain victory through prayer. No? Kasi may mga bagay na hindi natin naunawaan sa natural realm, sa mga nakikita lang natin. Pero in spiritual realm, no, makikita natin that those people are under the yoke of the enemy. That is why we need to pray for them. Apply the blood of Jesus to them so that they will overcome, be free on the works of the enemy. Okay? Kaya nga ang role natin as a church, no, is to bind the authority of Satan, to bind the works of the enemy sa buhay ng mga kapatiran natin, sa buhay natin at sa buhay ng bansa natin. No? Yan yung ating role as a church, to always pray fervently and persistently to God for our church, nation, and city to be free from the works of the enemy. Ngayon, pag-usapan natin yung authority na ibinigay sa atin ng Panginoon. Sabi dito, use your authority to bind the strong man. Jesus has given us authority to trample upon the works of the enemy. No? This authority must be used to fight against the works of the enemy sa ating buhay, sa buhay ng mga tao sa paligid natin. Sabi nga sa Luke 12:21-22, when a strong man, fully armed, guard his own house, his possessions are safe. But when someone stronger attacks and overpowers him, he takes away the armor in which the man trusted and divide up his plunder. Kaya nga we need to bind the strong man, which is the enemy, the king of this world, kumbaga. No? Yan yung pagkakilala ni Satan He is the king of this world daw Pero no, we have the Lord Jesus Christ, who is the King of Kings and the Lord of Lords, who is our God. Sabi sa Psalm 149 verse 5 and 6, sa tagumpay na natamo, magalak tayong mga hinirang. Sa kanilang pagdiriwang ay magsaya at mag-awitan. Papuri sa ating Diyos, ihayag ng malakas. Hawak-hawak ang espadang dobleng talim at matalas. Let us use our authority to bind the strong man, which is the enemy, sa buhay natin, sa buhay ng mga taong siyasyaran natin. Live a life of integrity that will make us free from the works of the enemy. No? Sabi sa Matthew 12:33-35, make a tree good and its fruit will be good, or make a tree bad and its fruit will be bad. For a tree is recognized by its fruit. You're brood of vipers, how can you who are evil say anything good? For the mouth speaks what the heart is full of. A good man brings good things out of the good stored up in him, and an evil man brings evil things out of the evil stored up in him. Kaya nga mga kapatid, no, sa ating pamumuhay, dapat makitaan tayo ng buhay ni Jesus. Kasi kung tayo ay sinasabi natin tayo ay Kristiyano pero hindi tayo namumuhay bilang pagkapamuhay ni Jesus, no? Yan yung entry point ng kaaway sa atin. Doon yung kaaway magtetempt, doon yung kaaway mag-accuse, doon yung kaaway sisirain tayo. But we can overcome those things through the power of Jesus, the blood of Jesus, and our persistent and fervent prayer. Kaya kung feeling mo may need ka pang mapagtagumpayan sa loob mo, always come to God in prayer. Steps toward living in freedom. Number 1, have a genuine desire to live in freedom. Kung ngayong oras na ito, feeling mo, dami ko pa pong pagkakagapos, dami ko pa pong mga pagkakasala na kailangan ko mapagtagumpayan. So, unang bagay kailangan mong gawin is to have a desire na mamuhay ka ng mapayapa, malaya, 'di ba? Kasi ito rin yung bagay na ibabahagi mo sa iba, no?
Kaya dapat sa ating mga magshi-share, sa ating mga leaders, 'no, kayo nasa shepherding kayo, ibig sabihin mga leaders na kayo, 'no. So sa atin na mga leaders, we need to start it in us, 'no. Kailangan magsimula ito sa atin. We must live a life of freedom, 'no, sa buhay natin. Ano ba mga pagkakagapos ng kaaway? We need to desire to be free on it, 'no. Pangalawa, to live in freedom, you must identify the cause of the chains, 'no. Alamin mo ano ba yung mga dahilan bakit ka paulit-ulit diyan, 'no. Bakit ka nakagapos diyan. Next, repent and confess those sins committed. At alam mo kapatid, 'no, sabi sa 1 John 1:9, kung ikaw ay ipapahayag mo ang sa iyong mga labi ang iyong mga pagkakasala, tapat ang Diyos na patawarin at linisin tayo sa ating mga pagkakasala. At alam mo, 'no, kung totoong lalapit tayo sa Panginoon, the Lord will works in us tremendously. The Lord will break the chains in us, and the enemy cannot come near us. Next, for us to be free, have faith. Maniwala tayo sa Panginoon. Maniwala tayo kapag ikaw lumapit sa Diyos, papakinggan ka niya, papatawarin ka niya. Have faith in the Lord. Have faith in His Word. Next, get to know the truth. No? Alamin at tuklasin natin lagi ang katotohanan. At ang katotohanan yan matatagpuan ng saan? Sa salita ng Panginoon. Kaya always spend time reading the Word of God. Okay? So, magkaroon tayo ng oras para basahin ang salita ng Panginoon. And last, pray and fast. Okay? So, ang ating pananalangin, yan yung tumutulong sa atin para ang kaaway ay mapagtagumpayan natin. No? Kaya nga, spiritual warfare, no? We need to fight the enemy and we can only fight them through prayer, claiming all the words of Jesus sa buhay natin, no? At alam niyo po ba, no, there are still works of the enemy na hindi madadaan lang sa basta prayer. And sometimes it needs fasting, no? Kaya nga kung may mga challenges ka within you, parang hindi mo madaan sa prayer, baka kailangan mo ipag-fast, no? Ayun, doon mapagtatagumpayan mo yung gawa ng kaaway. Doon magkakaroon ka ng kalayaan sa buhay. In conclusion, by faith, we can cancel every argument against your life. And starting today, do not allow the enemy to use it to attack it to you. Because you are free indeed. Sabi sa John, whom the Son sets free is free indeed. Kung pinalaya ka na ng Panginoon, kung totoong lumapit ka sa Panginoon, totoong humingi ka ng tawad sa Diyos, totoong pinalaya ka na niya at pinatawad. At kung totoong pinatawad ka na ng Diyos, anuman ang sabihin, i-accuse ng kaaway sa iyo, ay hindi na yan totoo. No? And starting today, no, live a life of Christ. Mamuhay ka sa buhay ni Kristo. Next, put on the full armor of God so that when the day of evil comes, you may be able to stand your ground. Ano po ba yung full armor of God? No? Breastplate of righteousness. You must live a righteous life. No? Ano pa? Yung armor of God, no? Helmet of salvation. Be assured na receive mong kaligtasan, 'di ba? Be assured on the salvation you receive in Christ. Okay? Belt of truth, 'di ba? Yung katotohanan matatagpuan lang natin sa salita ng Panginoon. Our shield of faith, no? Yung ating pananampalataya sa Panginoon, yan yung ating panangga laban sa gawa ng kaaway, mga binabato ng kaaway. Our shoes to share the gospel of peace, no? And last, no? So lahat ng 'yon ay mga mga defense natin mga pang-defense natin, no? Yung helmet,
breastplate, belt, no, shoes, tapos yung shield, lahat yun pang ano natin pang-defense. Ano yung offense natin sa enemy? It is our sword of the spirit, our standing sa Panginoon, which is yung salita ng Panginoon, how we stand on that truth, and the Holy Spirit that guides us through it all. No? So, yun yung weapon natin against the enemy. Kailangan daw lagi nating suot yun so that when the day of evil comes, no, we can stand on the ground. Okay? So, I pray may mga bagay na nakuha tayo, nalaman tayo. At starting today, no, huwag tayo papaapi sa gawa ng kaaway. Starting today, we will overcome the works of the enemy in our lives. And starting today, we will use our life, no, that we will help other people to overcome their battles. No, no, nasa pamamagitan ng buhay natin, no, hindi lang tayong mga pinalaya ng Panginoon. We will use our life to help other people to be free as well, no, by the help of the Holy Spirit. Sige po, manalangin tayo. Panginoon, maraming salamat po sa iyong mga salita. Salamat po, O Diyos, sa iyong mga patuloy na tinuturo sa amin about spiritual warfare. Tunay nga, Panginoon, we are an overcomer because of what you have done, Jesus Christ, on the cross of the Calvary. And we claim, Panginoon, lahat ng ito, yung blood mo, yung works mo, na mag-manifest sa buhay namin, O Lord God. And starting today, we renounce all the works of the enemy. And Lord, we repent all our sins. Na tunay nga, Panginoon, yung aming mga gawang hindi mo kalooban, mga gawang hinasik ng kaaway sa amin. Starting today, Lord God, we repent all of this. We renounce this. And right now, Lord, we pray, help us, guide us, lead us to live a life according to your will, according to your purpose, according, Panginoon, sa iyong mga salita, O Lord God. We pray that we will be lover of your words. We pray that we will be lover, Panginoon, of your presence, O Lord God. And Lord, dalangin namin, Panginoon, sa aming buhay, O Lord God, we will live a life of your character, Panginoon Jesus. And Lord, dalangin namin na sa aming buhay, magamit mo rin kami, Panginoon, mightily to help other people also to find their way back to you, Jesus, to experience freedom that we experience, Lord God. Salamat po, Diyos, sa iyo namin pinagkakatiwala ang aming buhay, ang dalangin ito, sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen and amen. God bless po sa ating lahat. Pagpalain po tayo ng Panginoon.